Sa kamakailang insidenteng pagtalo ng estudyante, di kinalaman si punong guro Lo. Pag-uwi, huwag ipakalat maling impormasyon. Tenden nayo yan. Narinig mo na ba? Si Zhao Ziwan nakipagrelasyon sa siga sa labas ng eskwela. Nahuli siya ng impakto. Sinasabi ng impakto. Sa harap ng maraming tao. Binungangaan si Zhao Ziwan ng todo. Hindi na kinaya ni Zhao Ziwan kaya siya tumalon sa gusali. Hindi ba anak na matandang impakto si Luo Qingli? Paano siya napunta sa mga siga? Nice ko lumapit sa'yo. Manghihiram ng pera. Pero ngayon, gusto ko makipaglaro sa'yo. Bitawan mo ako. Sa Clolo. Umalis ka. Salamat. Hindi puro salita lang ang pasasalamat. Ano kaya kang? I-treat mo ako sa pagkain. AKO. Ayaw ng nanay ko na makipaglaro ako sa Blondie. Oy. Nagtutuloy ako sa kabilang internet kit. Pwede akong kontakin anytime kailangan ka. Huwag na natin pahirapan. Ako si Zhai Zhin. Hindi. Hindi nagkakaroon ng sese dahil sinabi mo. Nanay, inakusahan ang kapatid kong nagka-boyfriend. Inilit magpakamatay. Curious ako kung nangyari sa'yo. Apakamatay ka rin ba dahil sa nanay mo? Lumabas ka na. Kuya Jin. VDBA wag na tayong totong mag, away next time. Magaling ang ginawa mo. Bakit ngayon ka lang bumalik? Ilang beses ko na sinabing umuwi ka agad pagkatapos ng class, pero parang wala kang pakialam. Huwag mong isipin na dahil nasa kolehiyo ka na, hindi na kita kayang disiplinahin. Hindi yan, ma. Nabutan ako ng mga tambay. Bakit hindi yung iba, pero ikaw yung pinili? Gusto mo rin bang? Magsimula ng koneksyon sa mga pasaway. Saji, magsalita ka. Wala AKO. Mas mabuti ang wala. Ikaw ang anak ko, ako si Luo Mingjun. Hindi mo dapat ipahiya ang pangalan ko kahit mag-aral ka sa kolehiyo. Dapat tutukan mo ang pag-aral. Yung mga hindi Ay mga walang kwentang tao sa lipunan. Ang karapat dapat lang sa kanila ay magserbisyo o mamalimos. Hindi sila kapareho mo. Alam kayo na, mama. Hindi ko na ulitin. Sinasabi ko ito para sa kapakanan mo. Babalik na ako sa kwarto. Ubisin mo ang gatas. Bago mag-8 mag-Elvis, pagkatapos isang oras ng violin. Nanalo ka in National Violin Championship, Malayo pa SA International Competition. Kailangan taasan ang level ng hirap.
Kakles. Hatid kita pawi. Kakles. Hatid kita pawi. Hindi na, kaya ko umuwi mag-isa. Tara na. Basa ka na. Baka mas mabuti kung maghintay muna ako hanggang tumila ang ulan bago umalis. Gamitin mo ang payong. Gagamitin ko ang dami. Huwag, huwag, huwag. Sama na lang tayo umalis. Tingnan mo o bagong hairstyle ko. Maganda DBA, mas maganda kaysa sa dilaw na buhok. Nagulat ako, ginawa niyang itim ang buhok. Dahil ba sinabi kong ayoko ng dilaw na buhok? Hindi naman. Siguro nagkataon lang. Nandito na sa unahan ang bahay ko. Hanggang dito ihahatid. Ito, Binigay mong payong, paano ka? Makakasakit ka. walang problema. Malakas ang katawan ko. Palm, Ako si Eluo Kringli. naalala ko na. Anak inay Luo Mingjun. Hindi naman ganoon kahirap hulihin. Maganda ba ang tugtog ko, kuya? One. Ayoko ngang tumabi sa anak ng mamamatay tao. Naman ang taga-kalye. Anong masama doon? Hindi kailangang itulak sa kamatayan. Hindi tama iyon. Tama ka, pareho lang sila ng anak ng mamamatay tao. Malay natin, baka maging mamamatay tao rin balang araw. Mas mabuting lumayo tayo sa kanya. Kung mamamatay tao ang nanay ko o hindi kayo ang huhusga. Ang pulis ang magsasabi niyan. Tinyon Yu, hindi ba anak siya ng mamamatay tao? Nagkaroon pa siya ng loob lumabas. Walang haya. Tanyon mo, di ba siya yun? ONG. Hatid kita pauwi, gaya ng dati. Sa malapit lang ng bahay mo at aalis na ako. Hindi na kailangan. Takikabi eh? Kahit pala ikaw na matalino, may kinatatakutan din. Alis na AKO. Sige. Yakapin mo ng mahigpit. Luo Mingjun.
Ang anak mong mahal ay malapit nang umalis sa plano mong daan ng buhay para sa kanya. Umupo ka ng maayos. Kamusta naman? Masaya ka ba? Okay lang naman. Ganyan talaga kayong mga mabait na anak. Kahit na ang totoong nararamdaman ay takot harapin. Hindi naman. Mama, nakauwi na ako. Inumin mo ang gatas. Mag-aral ka na. Ganyan talaga kayong mga mababait na bata. Di kayang harapin ang tunay na nararamdaman. Tikman mo ito. Walang lason yan. Ang anak naming si Lee. Sa wakas natutong uminom. Ikaw. Bakit hindi mo rin subukan ito? At ikaw, gusto mo bang subukan ito? Gagawin. Gawin na lang natin ito ng lubusan. Mga nasa hustong gulang na tayong lahat ngayon. Panahon na para magkaroon ng sarili kong buhay. Inihanda ko ito para sa iyo. Sa ganoong paraan, hindi malalaman ng nanay mo. Isa pang kagat. Matanda na tayong lahat ngayon. Panahon na para magkaroon tayo ng sarili nating buhay.
Nene, natapos ko na ang aking mga problema. May trabaho si mama. Kailangan pumunta ibang lugar business trip. Magbehave ka sa bahay. Pwedeng tamad kahit wala si mama. Tandaan mo ba, lam kayo na. Hindi naman ito unang beses na mag-isa ako sa bahay. Bakit ka mag-alala? Sa pagsusulit na to, mula unang pwesto ka sa lampas 30, hindi ka nalungkot. At nagbabasa ka pa ng kung ano, Para yatang ang isip mo. wala na sa pag-aral. Ma'am, ako po? Hindi mo ba alam kung gaano kahirap ang inabot mo para makuha ang ganyang resulta? At ang nanay mo, ang dami isinakripisyo para sa'yo. Naintindihan mo naman di. Ngayon ang importante sa lahat. Hindi mo dapat isugal ang kinabukasan mo. Pasensya na po, guro. Hindi na pilit. Estudyante ka, ang pangunahing gawain mo ngayon ay mag-aral. Naiintindihan mo ba? Kapag inulit mo pa, kakausapin ko si Director Lu. Pumunta ka na sa klase. Tama ang sinabi ng guro. Isa akong estudyante. IBA AKO kay Xiaoxia. Siya pwede maglaro. AKO hindi. Hey, Xingli. Dito. Wala sa bahay mama mo. Dadalhin kita sa overnight ng Net Cave. Paano? Ikaw na lang. Kailangan ko pang mag-al. At saka, huwag mo na akong hanapin ulit. Anako. Nasa harap na ang nahuli. Paano siya nakatakas? Ikaw. Anong balak mo? Ikaw, maliit na mamamatay tao. Ang lakas ng loob mong takutin ako. Kalmot kalamutin mo ang mukha niya. Tingnan natin kung paano pa siya magmamalinis. May kazama kapya pala. Ayusin mo silang dalawa para sa akin. Takbo. Nathan Ito. Ito ay. Bahay ko. Itutuloy. Ikaw. Naisugatin ka. Bibilhan kita ng gamot. Meron ako sa bahay. Hindi na kailangan. Hipa ni Lola para hindi na masakit si Xiaoyi.
Ikaw. Tarantado. Zhao Ziyi, mag-isip ka. Anak siya ng pumatay sa kapatid mo. Zhao Ziyi. Masayro bang malakas yang sampal kayo? Papasok na lang ako at magsorry sa kanya. Ziyi. Ano nangyari sa'yo? Ayos calling BA? Bakit ka uminom ng sobra? Okay, lang yan. Hindi pwede. Bakit ka nandito? AKO. Umalis ka. Umalis ka na. Saan ka nagpunta? Bakit hindi ka nag-aral sa bahay? Bakit mababa ang score mo sa IELTS exam? Gusto mo bang mag-aral sa ibang bansa? Ano ang ginagawa mo kamakailan? Boyfriend ka, BA? Huwag sandan si Zhao Ziwan na boyfriend delikwente sa labas ng paaralan. Sabihin sa akin agad. Isulat ang maling sagot ng 100. Ipadala mo sa akin gusto kong suriin. Ang pagpunta sa ibang bansa ang pangarap, hindi sa akin. Ako ay 18 na. Hindi ay kayo papadamaw. Bakit mo ipipilit ang gusto mo sa akin? Anong beses? Zhao Jia. Hindi mo ako bibigin, di ba? Ako rin ay unang beses. Qingli. Qingli, esensya na talaga. Alam ko mali ako. Kung gali ka, sanakin mo AKO. Dito ka, nalang. No. Huwag mong gawin ito. Alam MOBA?
Hindi pa ako naging ganito kasaya. Ano ba ang pinag-aalangan ko? Lano natin ito ng matagal. Para sa sandaling ito, di ba? Bake it, Chingli? Meron ka rin pala mag-violin. Hindi po. Tutugtugin ko para sa'yo, okay ba? Maganda batuktok kao. Kuya? Kuya shi y. Sure yi. Anong meron sa'yo? Chingli. Pasensya na. Chingli. Sa mga nakaraang araw, Sigmura Emo, may nararamdaman ka bang di maganda? Ji, nag-alala ka sa'kin? Ayos lang ako, huwag kang mag-alala. Oh, tama. Sa mga susunod na araw, may seremonya ng parangal sa kolehiyo sa violin sa aming paaralan. Guro at estudyante sa paaralan ay naroon. Pwede ka bang pumunta? AKO. May gagawin ako sa araw na iyon. Hindi ako makakapunta. Walang problema, dadalhin ko yung tropeo, mag-celebrate tayo, pwede ba? Ew. Sana talaga makapunta ka. Hindi mo alam, sobrang espesyal nitong tropeo para sa akin. Dati may estudyante kami na ang pangalan ay Zhao Ziwan. Magaling din siya. Kung hindi siya nagkaproblema, sana sumama ka rin, pwede ba? Kung hindi nagka-problema si Wawan, gayon siya rin ay nasa entablado. Nagnaning. Masakit. Huwag kang mag-alala. Sasama talaga, AKO. Pagkalipas ng 10 araw, ang seremonya ng parangal ay magandang araw. Sa araw na iyon, padadalhin kita at ang nanay mo sa impyerno. Buntis AKO. Paano akong mabubuntis? Baka mali ang report na ito. Kaya adulto mo lang. Siguro hindi ka pa kasal. Dapat may nobyo ka. Dahil magkasama kayo sa kama. May posibilidad na mabuntis ka. Doc. Tulungan mo ako, hindi ako pwedeng mabuntis. Pakiusap, tulungan mo ako. Chingli. Anong nangyayari sa'yo? Jia. Buntis AKO. Anong gagawin ko? Hindi pwedeng malaman na mama ko. Mag-isip ka ng paraan. Buntis ka talaga. Kung gano'n, ipapanak mo ba? Hindi ko pwedeng ipanganak ito. Kapag nalaman ng mama ko, siguradong papaluin niya ako. Tulungan mo AKO. Sige. Bigyan mo ako ng oras. Pwede. Hindi na ako makakapaghintay. Malapit nang dumating ang nanay ko at ilang araw na lang bago ang awarding. Bilisan mo ang pag-isip ng paraan. Nasa isip kayo na yan. Mag-isip ako ng paraan para sa'yo. Umiwi ka muna. Katulad pa rin ng dati. Huwag ipakita sa nanay mo ang kahit anumang kakaiba. Alam mo na biye? Luo, Chingli. Pasensya na. Hindi ko pwedeng patawarin ang Para K11. Wanwan. Gaganti ang kuya para sa'yo. Sigurado, AKO. Habang wala ako, hindi ba? Uminom ka ng gatas sa tamang oras. Mulang gayon, isang Pupunan ang kulang. Sawi. Shawi, anong problema?
May nakain ka hindi maganda. Tara, pumunta tayo sa ospital. Ayaw kong pumunta sa ospital. Ay na. Ang ibig kong sabihin ay, hindi ko kailangang pumunta sa ospital. Ayaw ko lang talaga uminom ng gatas. Luo Qingli. Pinapainom kita ng gatas para sa kalusugan mo. Pinili ko ito mula sa iba't ibang brands para iyan na ang pinakamaganda. Ang pangit ng lasa. Ano ang mas masarap? Yung MGA milk tea na walang ingredients sa label? Sa tingin mo maganda? Kailangan ko bang magustuhan iyon? Mula bata hanggang ngayon, lahat ng bagay ay ayon sa plano mo. Ano ba ang tingin mo sa akin? Lumihag ka. Ma. Anak mo, AKO. Hindi AKO Pagoriemo. Lumihad. Habang lumalaki ka, mas lalo kang nagiging suwel. Ginagawa ko ang lahat ng ito para sa iyo. Ang hirap mong ituwid. Buang muwang. Nakakahiya ka ba sa akin? Tama ba ang ginawa mo sa akin? Tama ang ginawa ko para sa'yo. Hindi ko napahalagahan ang sarili ko. Ako ang anak mo, hindi ang bilanggo mo. Huwag mong Isisipag ka dismaya sa buhay. Ken. Hindi ako ang sagot sa problema mo. May sarili rin akong buhay. Malapit magsimula ang seremonya. Nandito, Kabiye, madalas akong nasusuka. Nagdududa na ang nanay. May naisip ka na bang paraan? Bakit di mo sinasagot? Hindi mo ba nakita? Wong Wong. Kuya. Mahirap ba mag-ipon pa sa tuition ko? Kapag nanalo ako sa violin competition at nagkaroon ng premyo, di na mahihirapan si kuya. Hindi nahihirapan si Kuya. Maganda ba, kuya? Sinulat ko ito pa sa'yo. Malapit na ang competition. Sa pinaka-engranding entablado, ako mismo ang tutugtog nito para sa'yo. Wong Wong. Naiintindihan ko na. Sa mga kawe. Hinding-hindi ako magiging mabay. Parating na ako, hintayin mo. Sa bahay sabi mo ayaw mo ng gatas ngayon, bakit ka pa rin nagsusuka? Tigilan mo na ang pagpapanggap, alam kong puro estudyante at trabaho lang ang mahalaga sa'yo, wala kang pek sa akin. Hindi pakialaman mga bagay. Luo Qingli, sabihin kayo sa'yo ay na mo AKO. Ako ang iyong principal. Kahit nasa bahay o sa paaralan, kailangan mong makinig sa akin. Narito si Luo Qingli para tumanggap ng parangal. Ano nangyayari sa katawan? Kapag dinilinaw, wag nang tanggapin ang parangal. Biruan mo, AKO. Kaya pala sabi na iba, isa kang mamamatay tao. Pumilit ka ng estudyante hanggang Gayon, gusto mo rin bang puwersahin ako? Luo Qingli. Napaka hindi mo maintindihan, bakit ka nagkakaganyan? Gusto mo ba akong inisin? Loming June, sawa na AKO SAO. Ayoko nang sumunod sa mga plano mo habang buhay. Susunod, inaanyayahan si Lo Qingli na magbigay ng pahayag bilang kinatawan ng mga estudyante.
Bakit wala pa siya rito? Magandang araw, ako si Lo Kingley. Natutuwa aka makibahagi sa kompetisyon na ito. Napakakarangalang matanggap ang gantimpala na ito. Zee, anong ginagawa mo dito? Bumabag ka? Ikaw na estudyante, anong balak mo? Director Luo, sabi mong hindi nag-aaral na mabuti si Zhao Ziwan. Napakabata pa. Pero nakikipagligawan na sa lala. Zhao Jian. Anong gusto mong sabihin? Ang anak ni Director Luo, si Luo Kingley, hindi nakikipagligawan sa basagulero. Bukat pa. Zhao Jian. Kakais. Anong gusto mong gawin? Zee, anong ginagawa mo dito? Bumabag ka na. Director Luo, sinabi mo na si Ziwan Zhao ay hindi nag-aral ng maayos. Ang bata pa niya. Tapos nakikipagligawan na sa lalaki. Jia Zhao. Anong gusto mong sabihin? Anak ng dakilang Director Luo, Kingley Luo. Hindi lang nakikipagligawan sa mga delinquent, kundi Zhao Zaye, tumigil ka na sa pagsasalita. nakitulog siya kasama ang manyakis. Buntis siya sa anak niya. Paano Pagbubuntis ng Paano kaya ito nangyari? Na Luo Kingley. Wala ka bang kahit kaunting kahihiyan? napakabait na bata ni Kingley. Paano nagawa ng tao ang ganoong bagay? Siguradong sismis lang na estudyante. Kung naglakas loob siyang sabihin yon, baka may besehan siya. Baka na. Si Kingley ay Pinakamahusay na estudyante sa batch. malapit na makuha ang exchange opportunity para mag-aral sa sikat na university. Napakaliwanag ng kinabukasan niya. Paano niya nagawa? Hanggang Hindi ko akalain na ganito siya. Mukha siyang mabait, pero sa likod ay may ganito siyang ginagawa. Ang bigat ng trip niya. Mr. Luo. Ikaw BA. Peti anak mo pinipilit mong tumalon. Ano sinasabi mo? Napakamasunuri ng anak ko. Paano niya magagawa yon? Paano niya magagawang ganito? Si Luo ang rina ng par. Sige nga, sabihin mo sa mama mo. Toda bang mabay ka? Nay Kao. Nayon. Nung sinaktan mo si Zhao Ziwan, dapat alam mo nang darating ang araw na to. Zhao Jia. Kaya. Kaya ang lahat ng ginawa mo noon ay para lang makaganti sa nanay ko, di ba? Hanggang. Nayon mo lang BA, naintindihan niya. Bakit mo ginawa iyon sa anak ko? Sa akin ka magalit, hayop ka. Huwag mong gawin yan sa anak ko, bawal. Director Luo. Ma. Oy, estudyante. Luma banca. Zhao Jia. Galit ako sa Ipsilono. Limang taon na ang lumipas. Mr. Zhao, Talagang nagkamali ako. Hindi ko na ulitin. Patawaran mo ako, Monsieur Zhao. ano bang patawat-patawat? Ang Zhao Shi Group, isang lehitimong kumpanyang nakalista. Alalahanin mo, Mr. Kai. Mr. Zhao. Mawa ka na sa akin, Monsieur Zhao.
Iwan mo ang isang daliri. Para sa fingerprint at tapos na ito. Kaninale, dalhin na siya. Zhao Zhao. Wag naman, Zhao Zhao. Anong nangyari? Fake it may dugo? Boss, itong si Zhao. Narinig ko, malaking tao daw. Kakauwi lang mula abroad. Nasa VIP room. Nag-entertain ang business partners. Kung may mangyari, paano magpatuloy ang KT ko? Pumunta ka kumuha ng ilang bote na magandang alak. Ako na bahala dito. Boss Xiao. Sino na naman ang nagpasama ng loob nyo? Kaka-import lang namin na magandang alak galing abroad, libreng tikman para sa inyo. Luo Qingli. Zhao Jia. Luo Qingli. Zhao Jia. Boss Xiao. Huwag nyo nang masyadong dibdibin. Sa negosyo, mahalaga ang magandang ugnayan. Ganito, bibigyan kita ng inumin. Qingli. Anong ginagawa mo rito? Alam mo bang hinahanap kita palagi? Pasensya na. Mali ang pagkakakilala mo sa akin. Ano siya naging ganito? Dahil ba sa nangyari noon? Sa mga nakaraang taon. Kamusta ka na? Boss. Talagang nagkamali ka sa tao. Maliit lang negosyo namin, hindi namin kayang tiisin ang ganitong gulo, maawa ka. Para bang. Pagtanggap sa kaibigan sa negosyo. Dahil kalmado ka na, alis na AKO. Luo Qingli. Taong natulog na kasabay ko sa kama. Sa tingin mo ba magkakamali ako? Maghang ganon na. Akala ni Boss Hao, ako ang dati niyang kasintahan. Mas maganda ba siya kaysa sa akin? Luo Qingli, paano ka naging ganyan ngayon? Paano na ba AKO naging hindi ba malana kay Boss Xiao? Sige na. Ang lakas na talaga ng loob mo ngayon ha. Talagang iba ka na sa dati mong inosenteng sarili. Iba nang gayon. Nanay mo ang napalaki sa'yo. Tumahimik ka. Sino babae na yan? Paano siya maglakas loob na saktan ang boss namin? Alice. Mukhang si Ginoong Zhao ang makakagawa ng ganyan. Ganito, paparusahan ko ang sarili ko sa bote. Pakiusap kay Ginoong Zhao. Patawarin. Masyadong malakas na alak yan para sa'yo. Isang bote lang naman yan, hindi malaking bagay. Qingli, Sige. Ininom ko na to, kung wala nang iba, alis na ako. O baka naman. Ginoong Zhao. May nice ka pang gawin? iba na siya ngayon. Mali ba ako noon? Kuya Wang, tulungan mo akong maghanap ng tao. Luo Qingli. Boss, Ao's calling ba? 5 taon na. Hindi ko akalaing makikita ko siya dito. Pinapainam kita ayaw mong yumanam, Eddie AKO nalang. Lumapit ka dito.
Inumin mo yang nasa mesa, magkano man inumin mo, isusukli ko pa sayo. Inom po. Side, inom lang. Inom. Sana sa buhay na ito. Hindi ko na siya makikita ulit. Boss. Mama Zo. Ching Lia. Narinig ko na may nangyari na naman dito ngayon. Tutulong si kuya para ayusin ito. Ano na nangyari? Nag-isip. Dito sa iyo, parang palaging may aberya. Isang babae lang, mahirap ayusin ito. Saan galing ang galit ni Mazo? Kunin mo nga si Mabro na isang boteng whiskey, lagyan mo na maraming yelo para marelax siya. Maglagay ng yelo, pampalamig, pero kailangan talaga si Bunso para diyan. Mabiro ka talaga, Kuya Ma. Gayon wala masyadong problema sa lugar. Iyong bayad sa proteksyon, dadalhin namin sa iyo. Bake it pa Patagolan? Matagal ko nang sinabi. Kapag sinamahan mo ang kuya ko, garantisado, ang daming pagkain at inumin. Kuya Ma, sabi na manghuhula, malas daw ako sa asawa. Yung dating asawa ko, namatay na lang bigla. Paano na lang kung magkatuluyan tayo, hindi maganda ang mangyayari. Huwag mo akong lokahin. Kung hindi, papatayin kita ng hindi maganda. Paano nangyari yon? Ma'am, hindi na kita ihahatid. Huwag kang lumapit. Mr. Zhao, AKOSI Masan, Mula K. Wanggu. Hindi ako tao ni MR Wang. Si Wang Hui ba ang napadala sa'yo? Hindi. Narinig ko lang nakakabalik mo sa bansa. Gusto kong magbigay ng regalo. Tingnan mo itong tindahan na ito. Ito ang pinakamagandang lokasyon dito. Iniisip ko na bilhin ito at ibigay sa'yo. Yung babae doon ay talagang astig. Tao mo ba siya? Parang ganun, nakikinig na siya sa akin ngayon. Si Luo, Kingli pala bumagsak na sa ganitong estado. Mr. Wang. Patapos na pag-inom, Mamaya, apat mula sa tindahan, masarap na alak. bitawan mo ako, ano bang ginagawa mo dito, bitawan mo ako. Para sa KT ba, kaya mo mabigay galang sa kahit sino. Gusto mo kumita ng pera, ama ba? Zhao Jia, Takawalan Mo Ako. Bibigyan kita ng pera. Kaya mo ba akong pagbigyan? Zhao Jia, Tarantado ka. Bake it? Pwedeng ibang tao, pero ako hindi. Bawal ba akong humawak sa'yo? Tulong. Nasisiraan, Tumahimik ka. Mga tao ko ang nasa labas. Wala akong papasok sila para mag-enjoy. Sa Clolo. Zhao Jia. Ikaw na gago. Zhao Jia. Ano ba talagang gusto mo? hindi bagay sa'yo ang mundo sa labas. Zhao Jia.
Ikaw talagang gago. Mabuti pa manatili ka na lang dito. Gusto mo ba akong ikulong dito? Ang steak ay gawa ng chef na mula sa France. Tikman mo. Pasok ba sa panglasa? Ang sut mo. Lumang style na yan. Tinawagan ko ang ilang sikat na designer. Bukas papunta AKO. Susukatan kita ng bagong damit. Kung may paborito kang brand, sabihin mo lang para may padala ang bagong design. Ihahatid ko lahat sa'yo. Mamalay kale. Kung hindi mo gusto ang ayos ng bahay, gayahin ang sayo. Gagawin natin kapareho. Kaysa na yon, makikitulog ka muna dito sa guest room namin. Zhao Jia. Tama na yan. Nandito ang 10 milyon. Hindi ba mahilig ka sa pera? Gayon manami akong pera. Pwedeng bilhin ang 10 KT mo. Mukhang gusto ni Emars Hao. Nagawing alagang ibon ako. Pero huwag mo nang isipin. Pwede naman. Basta suminag kale. Pwede at tayong maging date. Kagaya ng date. Dinala mo ako sa sitwasyong ito ngayon. Sabihin mo sa akin, paano babalik? Pwede naman. Basta suminag kale. Pwede kong isipin na walang nangyari. Ano ang ibig mong sabihin sa walang nangyari? Pati ang mama ko at ang pamilya ko, pinahamak mo. Paano mo masasabing walang nangyari? Nayanin dito, natayo. May lakas ka ng loob, bang banggitin nanay mo sa harap ko. Sinasabi ko lang ang totoo. Todo. Pinilit ng nanay mo ang kapatid kong tumalon. Totoo talaga iyon. At ang masasakit na salita ni Luo Mingjun, totoo rin iyon. Mukhang masyado pa akong mabait sa'yo. Kaya may lakas ka ng loob. Sa harap kayo. Banggitin ulit ang kapatid ko. Ang tanga kayo talaga. Manatili kang maayos diyan. Magmuni-muni kanga. Lo Qingli, ang tenga mo. Inasahan mo bang maniniwala siya sa'yo? Sir, 2 araw na di kumakain si Miss Lo. Baka bumagsak siya. Pakiusap, kausapin ninyo siya. Bakit di kumikin? Zhao Ziyi. Ano ba ang kailangan mong gawin para patawarin mo ako? Sige. Kung ayaw mong kumain, gagawa na lang tayo ng iba. Walang haya kabiye, Zhao Jia? Kakain AKO. Ikaw. Pawin mo na ako. Kung hindi, kakawi mo, baka hindi magtagumpay ang negosyo mo. Qingli. Ayaw talagang manatili sa tabi ko. Ooh. Umalis ka. Lumayo ka hanggat maaari. Kahit anong paraan. Kailangan mong gawin na ang tindahan ni Luo Qingli. Hindi na magpatuloy dito. Luo, lumala kondisyon ng pasyente. Nagbigay na kami ng pampakalma sa kanya, pero mas mabuti kung pumunta ka pa rin. Sige. Presidente, ang ina ni Miss Luo ay nasa mental therapy center ngayon. Bakit narito SI Luo Mingjun?
Ang anak ko ay mabuting bata. Wala akong sinaktan. Mabuting bata ang anak ko. Wala akong sinaktan. Luo Mingjun. Siya natal. Mabuting bata ang anak ko. Wala akong sinaktan. Zhao Ziyan. Anong ginagawa mo dito? Sino ang nagsabi sa'yo pumunta rito? Hindi ba sapat ang ginawa mo sa nanay ko? Gusto mo pa ba kaming patayin? Qingli. Anong ibig mong sabihin? Anong ibig kong sabihin? Huwag ka na magpanggap dito. Umalis ka na. Ayoko makita. Umalis. Qingli. Ang nangyari noon. Hindi ko pinagsisisihan. Pero hindi ko talaga inakala na magiging ganito ang sitwasyon. Zhao Jia. Di ba sapat ang panloloko mo sa akin? Qingli. Alam kayo. Naloko na kita noon. Pero hindi ka ay nakala makiking ganito ang sitwasyon. Gusto ko lang naman ipaglaban si Wanwan, kaya. Pero pagkatapos, ay nibig talaga kita. Ano na yan? Bakit ka lumapit sa akin? Ano bang pakay mo na yan? Wala akong Umalis ka. Nene. Okay lang. boss, pumunta ka sa tindahan. Dumating si Masan at marami siyang kasama. Sige. Darting na AKO agad. Dane, dito ka lang muna. Babalik ako agad. Si MR Zhao ang nagsimula na si Masan. Tindahan MS Luo, garantisadong gayon. Mapupunta na sa pangalan mo. Naku. Bakit ang daming dugo? Hindi maganda. May nangyari kay King Lai. Qingli. Ayos kalang BA. Bakit mo ako sinundan sa sanatorium? At bakit mo ginamit si Masan? Sinira niyo ang aking tindahan. Qingli. Ikaw ang nagkidnap sa akin. Qingli. Pakinggan mo ako, hindi ganoon ang nangyari, hindi ko sinasadya ang. Ipaliwanag. Paano mo ipapaliwanag? Gusto mong sabihin, hindi mo sinadya na itusan si Masan. O gusto mong sabihin hindi mo sinadya na galitin ang mama ko. Miss Luo. Mahina ang kalagayan ni Miss Luo. Pagtapos ng gawain, pumunta ka at tumingin sa kanya. Bakit mo iniisip yan tungkol sa akin? Nalaman ko nung pumunta ako sa ospital na nandun ang nanay mo. Hindi ko sinasadya na guluhin siya. Nung araw na iyon, naglit AKO. Kaya pinapunta ko si Masan para ayusin ang iyong tindahan. Kasalanan kayo. Humihingi ako ng tawad sa iyo. Hindi ko sinasadya. Hindi ko sinasadya. Magandang, hindi sinasadya. Ikaw ang nagplano, sinusubukan mo magkunwaring bayani, hindi sinasadya. Sa harap ng buong paaralan, pinahiya mo ang nanay ko, hindi rin sinasadya. Zhao Jia. Ang lahat ng dinanas namin ng nanay kong gayon. Di ba lahat ito ay bunga ng iyong plano? Zhao Jia.
Hindi na ako yung dating mabait na babae. Hindi mo na ako maloloko. Sinasabi ko sa'yo, mas mabuti pang magsabi ka ng totoo. Sige. Anamin KO. Yang nangyari noon, AKO ang nagplano. Pero siya lang ang nag-iisang kapamilya ko. Wala akong ibang mapagpipilian. Pero siya lang ang nag-iisang kapamilya ko. Wala akong ibang mapagpipilian. Bukod pa riyan. Gusto ko bigyan ng leksyon ang nanay mo. Hindi ko inasahan na ganito ang kalalabasan. Wala kang ibang pagpipilian. Talagang napilitan ka. Pero ang lahat ng ito. Ano ang kasalanan namin na nanay ko diyan? Anamin KO. Noong nakaraang mga taon, talagang sobra ang ginawa ko. Kaya. Ngayon gusto kitang ituwid. Sige na. Bibigyan kita ng pagkakataon para bumawi. Permahan mo itong kontreta. Huwag ka na magpakita sa amin ng nanay ko. Xingli. Pero pwede ako magbigay ng higit. Zhao Zong. Ito lang ang gusto ko. Hindi ito para bumawi. Malinaw. Malinaw na gusto mong tuluyang putulin ang relasyon sa akin. Sige. Permahan KO. Sa hinarap. May nangyari ba? Pumunta ka lang sa akin. Nandito ka para, kay Direktor Liu. Umalis na siya 2 taon na ang nakakaraan. Umalis na. Alam niyo ba kung saan siya lumipat? Hindi ko alam. Posible ba? Nagkamali ba talaga ako noon? Dapat ikaw ang kuminang sa entablado. Dapat meron kang maliwanag na kinabukasan. Ngunit ako ang sumira sa lahat ng ito. Wawa. Sobrang pagsisisi ko. Pagsisisi na nadamay siya sa paghihiganti. Kung hindi ko siya hinanap noon, hindi sana ganito kasalimot ang lahat. Ang lahat sana hindi magiging ganito kakomplikado. Kung hindi ko siya hinanap noon. Ang lahat. Hindi naman ito ganon kakomplikado. Zhao Zi, galit ako SEO. Walang kasalanan si King Lai. Utang ko ito sa kanya.
Pupuntahan ko siya ngayon at babawiin ko siya. Gamit ang buong buhay ko para makabawi. Wala namang maling ginawa ang anak ko. Huwag mo siyang saktan. Nene, Okay lang niya sa Nene. Okay lang. Tao na yon ay nawala na. Hindi na siya babalik sa buhay natin. Tingli. Kasalanan ko ito. Nene, Hindi mo kasalanan. Talagang hindi mo kasalanan. Pag nakaipon ako ng pera, pupunta tayo sa ibang bansa para magpagamot, okay ba yon? Pupunta sa ibang bansa para magpagamot. Zhao Jia Oma San. Hindi na sila magugulo dito sa show. Sa wakas, tahimik na ulit ang buhay. Boss, may nagpadala ng bulaklak. Sino ang nagpadala? Hindi sinabi nung nagdala. Pareho pa rin ang numero ko tulad na dati. Boss, para sa'yo itong bulaklak. Pa sa'yo itong bulaklak. Ito pa na mo. President. Maaring si Miss Luo. Hindi mahilig sa mga bulaklak. Isipin kung ano ang gusto niya. Ang pagbibigay ng regalo ay dapat na ayon sa hilig, di ba? Gustong gusto. Sa kamakailang auction ni MR Chen. May violin, DBA? Oo. I-auction MO. Siguradong magugustuhan ito ni Kingsley. Kung gusto mong mapanatili ang KT, pumunta ka sa akin bukas ng gabi. Mukhang gusto mo talaga ang regalo kong ito para sa iyo. Nakuha ng grupo ni Zhao ang proyekto sa silangan, bahagi ng lungsod. Ang tindahan ni Ginoong Chen, Ay pasok sa plano. kasama ang tindahan mo. Ginoong Zhao Ano. Plano mong kuhain ang aking negosyo. Huwag kalimutan na. May kontreta tayo. Huwag kang magkamali, King Lai. Ang tindahan mo, hindi ko gagalawin at wala sinuman ang mga ngahas. Inanyayahan kita ngayon para magbigay sa iyo ng regalo. Ang gitara na ito ay nakita ko sa auction. Sa unang tingin ko, pakiramdam ko sakto ito sa aura mo. Ibigay ko ito sa iyo. Qingli. Wala kang kasalanan sa nangyari. Hindi ko dapat ikaw adami. Ganun pa rin. Pero gusto kong bumawi sa'yo. Huwag mo sana AKO tangihan. WBA? Bitawan mo ako. Pumunta ka sa impyerno. Ipagpatuloy mo yan, Keithy. Sige na. Talaga na. Magandang gitara ito. Pero, iwan mo sa mga nangangailangan. Qingli. Wag mo akong laging tanggihan. Bumalik tayo sa dati. Di iba magandang idea? Zhao Jia. Nagpakayos ka naman, okay, BA? Hindi na tayo makakabalik.
Pwede kong ayusin ang lahat. Bumalik ka sa akin. Parroting SI Boss Zhao. Ang tao nila na Nagbuhat sila ng maraming bagay. tingnan Huwag silang manggulo uli. Sige, alam kayo na. Ako na bahala dito. Ano ibig sabihin nayo? Zhao, ano na naman ang gusto niya gawin? Pasensya, Miss Luo. Hindi na pwedeng gamitin ang gamit ng boss. Si, ayos lang. Pagkatapos niya, siguruhin mong ibalik lahat sa ayos. Anong ibig mong sabihin? Sa pagdating ko ngayon, nagpapaliwanag at humihingi ako ng tawad sa iyo. Hindi ako handa nung nakaraan, nagmadali. Ngayon, inihanda ko ito para sa iyo. Magigasyon MOBA, tingnan mo ang gitara. Mas maganda ba ito? Mas bagay sa iyo? Xingli, hindi mo ba nagustuhan ang gitara na ibinigay ko sa iyo? Nahanap ko na para sa iyo. Yung dati mong gamit. Sabihin mo na, parang dati pa rin yan. Xingli, kahit hindi para sa sarili mo, para sa nanay mo, ayaw niyang makita ka na ganito. Zhao, tinatakot mo ba ako gamit ang nanay ko? Hindi kayo yun ginag... Sige. Rila, Doc. makakatugtog pa ba ako ng violin? ang payo ko, Mas mabuti huwag na. Malubha ang pinsala sa pulso mo. sobrang Lalo pang makakapalala ng pinsala. King Lee, pumunta tayo sa ospital. Si Zhao Jia. Ang kame kayo. Hindi na makakatugtog ng biyela. Bakit hindi mo sinabi sa akin na maaga? Pakawalan mo AKO. Ang PC ng Bayola pwedeng ayusin. Pero ang kamay ko hindi. Parang Teo. Wala ng pag-asa. Hindi. Xingli, hanap ng pinakamahusay na doktor para sa'yo. Kakaligin ang kamay. Mananawala ka. Unaman. sugatan ang kamay ni Miss Lu. Hindi ko pa magagawa na maibalik ito sa dati. Ang institusyon Ay kilala internationally. Pwede ninyong subukan. King Lee, papuntahin na si Lao, huwag mag-book ng ticket ngayon. Alas na tayo na yon. Zhao Jia. Hindi kita susundan sa ibang bansa. Bake it. Xingli, pwede mo akong sisihin. Pwede akong tiisin. Pero wag mong pahirapan ang sarili mo. Tama ka. Ako ang masusunod sa katawan ko. Hindi mo kailangang makialam. Xingli, Ginoong Kian, matagal nang hindi nakita. Kumusta ang kalusugan ni Chairman? Kamakailan, nabanggit ka ng mama ko. Sabi niya, kapag may oras, bumisita ka daw. Formal ka naman Ginoong Qian. Gino Ong Chien. Sa loob na muna kayo. Si King Lee, siya ay espesyal na imbitado bilang kasosyo sa negosyo. Ginong Zhao, tignan Montag. Hindi ko itatago sa'yo, kamakailan lang itong si Zhao, gumawa ng gulo sa tindahan dahil sa ilang malilit na bagay. At doon siya nasugpo. Di na malaking bagay, ilang linya lang ng pagbibenta sa ibang bansa ang kailangang pag-usapan. Ngayon ay nakikilala niya ang suporta ko. Tutulungan kita sa pagsawi. Sisiguraduhin kong hindi na siya. Mangguk Ulo PA. Walang anuman.
Halika na. Qingli. Siege. Napag-isipan ko na ng mabuti. Hindi ako susuko. Pumunta, kunin ang pinakamagandang alak sa bodega. Oo. Puwet ng May natitirang kaunting prinsipyo. Lalo na ako, si Lu Qingli. Hindi gawa sa puti. Mr. Qian. Usapang negosyo, pwedeng walang magandang alak? talagang alam mo ako, Kingli, upo ka. Tikman mo. Tickmann Montag. Itong taon ng alak na to, kapat dapat na tawaging hari ng alak. Ipakilala ko ang lahat. Itong boss na ito, wag nyo lang tingnan na bata pa siya. Ang dila niya, napakatalas. Kahit anong alak, kapag kumapasok sa bibig niya, agad malalaman ang kalidad. Ganawan ka ba ang boss? Parang sober naman yata, Mr. Qian. Kailangang patunayan ko na totoo ang sinasabi ni Emar Qian. O baka gusto niyong ipakita ko. Hindi siya marunong uminom. Ako na lang ang iinom para sa kanya. Mr. Qian, isa siyang babae. Hindi ko alam kung paano tumikim ng alak. Sasamahan kita ng isang baso pa. Ano naman kung babae? Sao, tingin mo ba mababa ang mga babae? Akala mo ba hindi karapat-dapat ang mga babae na makipag-usap sa'yo ng seryoso? Oh, akala, MOBA, hindi ko karapat-dapat makipag-inuman sa'yo. Ang lahat ng overseas projects ng Qian Group ay tinatag ng chairman, na nanay ko mismo. Gusto makipag-usap sa grupo ng Qian tungkol sa kooperasyon. Unahin ang respeto sa mga kababaihan. Sa tingin ko si Ji Zhao mag-aral pa ng 2-3 taon. Saka makipag-usap muli tungkol sa si Aiden ako. Ji Qian, ingat sa pag-alis, bumisita ulit sa susunod. Ji Zhao, pesensya na talaga. Gayong araw, may kaibigan dito. Paano kaya kung maghanap ako ng 2 babae para magsaya? Sa iyo mo beto, hindi mo nakikita na tinutulungan kita. Tinutulungan mo ako. Ang taas naman na tingin mo sa sarili mo. Ano ka naging ganito? Ikaw ang dahilan. Kung muli mo akong pipilitin, ang susunod na pagkawala, hindi lang pera o negosyo ang mawawala. Inilit mo ba? Huwag mo nang sabihin kung ano ang gusto mo. Sumukaw ka na agad. Kung hindi, marami akong paraan para magkasira-siraan tayo. Wala na akong pakialam, sabay na lang tayong mamatay. Tao. Luo, Qingli. Ipaalis ang bisita. One. Hindi na talaga ako pinapansin ni Kingli. Sa tingin mo ba, kasalanan ko talaga? Pero ikaw na lang ang natitira kong pamilya. Nang mamamatay, sina papa at mama. Alagaan kita, Poprotektahan kita. pero napilit kang magpakamatay. Kung hindi ko gagawin iyon, ano pa ang magagawa ko? Bake it? Bake it? Bakit nga ba? Bakit sa huli, wala akong natira? Qingli. Todo mahal kita. Babalik ka ba sa akin? Pakiusap, huwag mo akong talikuran. Hindi maganda kalagayan ni Luo Mingjun, kaya ko na mag-isa. Presidente, hayaan akong sumama.
Bagamat si Luo Mingjun ay ina ni Miss Luo, siya rin ang pumatay kay Miss Luo. Kung may mangyari sa kanya, kahit ano gawin nyo, hindi kayo mapapawalan sala. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin ko makontrol ko ang sarili ko. Kahit gaano siya kasama. Ngayon, nakuha niya ang nararapat na parusa. Tama nga pala. Nakontak na ba ang ospital na pinakontak ko? Naayos ko na. Pupunta mamaya kausapin direktor, ayusin paglipa. Alaway, Ching, Li, ISI, Luo, siguro. Kapag gumaling na si Luo Mingjun, hindi na ako tatanggihan ni King Lai. Siguro. Gumaling SI Luo Ming para hindi tanggihan ni King Lai. Ibigay mo sa akin. Huwag kang gumalaw. Talaga, ikaw ay napakagwapo, ha? Ikaw Biayong. Dating principal ng paaralan ni Wanwan. Oo, ako na. Anong ginagawa mo dito ngayon? Kulang pa ba sa'yo? Hindi pa ba sapat ang nangyari sa pamilya ni Mingjun? Ano bang ginagawa mo rito ngayon? Kulang pa ba sa'yo? Hindi sapat ang nangyari sa pamilya. Kiano NBA. Karapat dapat lamang siya magdusa. Ikaw pa naman ang principal. At para lang protektahan ang pangalan ng paaralan. Ikaw pa ang nagkakanong sa pumatay sa kapatid ko. Hindi kita sinisasay. Malaking bagay na iyon. Ikaw. Totoong salarin sa kaso ni Zhao Xiaowan, hindi si Luo Mingjun. Ikaw. Ano ang sinabi mo? Ituchels. Ano ang sinabi mo? Grabe ka, kaya mong sabihin. Apasok ako para magtanong. Ano ba talaga ang relasyon ninyo? Ganito pa kayo magtago na. Umatay ng tao. Noon, pinili ni Zhao Jiwan na tumalon sa gusali dahil may kumakalat na chismis sa paaralan na siya raw ay may relasyon kay yellow-haired na tagalabas. Ikaw ba ang yellow-haired na iyon? Imposible. Noon, Malinaw na si Luo Mingjun nagalit kay Wanwan dahil sa relasyon niya sa basagulero. Hindi niya kinaya kaya nagpakamatay siya. Niloloko, mo, AKO. sino ang nagsabi sa'yo niyan? Wala namang ganong nangyari. Si Mingjun ay palihim. Hinikayat ang kapatid mo. Bukod pa dyan, nang malaman ikaw ang kuya niya, hinanda imbitahin ka sa paaralan. Sa harap ng paaralan, linawin ang relasyon niyo. Impossible yan. Fake it? Kahit ilang beses siyang kinumbinsi ni Mingjun, pero ang kapatid mo, nabaon pa rin sa isip niya. Bakit hindi mo sinabi sa akin mas maaga? Si Mingjun, hindi niya ako pinayagang sabihin sa'yo na takot siya na mag-guilty ka. Baka hindi mo kaya. Sabi pa ng kapatid mo, pumanaw na ang mga magulang mo. Siya, Mas lalo siyang naaawa. Hindi. Niloloko, mo lang, AKO. Imposible si Luo Mingjun ay walang ginawa kay Wanwan. Hindi maaari. iniisip ka lagi ni Mingjun. Pero ikaw, anong ginawa mo sa kanya? Paano mo trinato si Qingli? Ang kalagayan ni Mingjun. Hindi na dapat ma-stress pa. Kung may konting konsensya ka pa, huwag mo na siyang guluhin. Hindi ganoon. Apasok ako at tatanungin siya. Anong problema mo? Hindi ka ba marunong makinig? Dahil sa'yo. Si Qingli ay isang mabuting estudyante. Nagbuntis at nagka-aborsyon.
Si Ming Jun ay nasiraan ng bait. Pakawalan mo na sila. Hindi ito posible. Talagang imposibleng mangyari ito. Ano bang nagawa ko sa kanila? Qingli, Luo Mingjun, anong nagawa ko sa inyo? Salamat. Ang pasasalamat na yan, hindi pwedeng puro salita lang. Ganito na lang. Libre mo akong kami. AKO. Bawal daw ako makipaglaro sa blande, sabi ni nanay. Ikaw rin, meron ang kang mag-violin? Tutugtog ako para sa'yo, okay lang. Anak ni Director Luo Qingli. Hindi lang nakipagrelasyon sa isang loko, nakipagtalik pa. At nabuntis niya. Si Luo Qingli. Hindi ba't nakakahiya rin siya? Director Luo, ikaw ba? Ipilitin mo rin ang anak mo na tumalon. Pasensya na, Qingli. Paminhin. Hello, lumala ang kondisyon ng nanay mo. Pakiusap, pumunta ka sa ospital. Sige. Papunta AKO agad. Qingli. Yang nangyari noon. Talagang kasalanan ko. Bakit anito ka? Nasaan si nanay? Anong ginawa mo kay nanay? Anong ginawa? Anong sinasabi? Zhao Jia. Kung may kahit kaunting nangyari sa nanay ko, hindi kita patatawarin. Tingwei, Nanay. anong nangyari sa'yo, nanay? Zhao Jia. Nanay, Direktor Luo, Nanay. si Xiao Jia, ikaw ang nagpahamak sa anak ko. Ikaw, umalis ka. Huwag pasamain ang pasyente. ikaw ang nagpahamak sa anak ko. Hindi ka pwedeng umalis. Hindi. Umalis ka. Papatayin kita. Ma, anong nangyari? Ma. Doctor, tawagin ang doktor. Qingli. Zhao Ji, sino ang nag-akay sa'yo rito? Umalis ka, ayakang makita ka, umalis ka. Lu Qingli, kung wala si Zhao Ziye, tingnan natin kung sino pa ang poprotekta sa'yo. Sabi ng punong guro, ang kondisyon ni Luo Mingjun ay stable na. E bakit nang pumasak AKO, sobrang excited na alawang? Mag-isip ka ng paraan. Kahanan ang surveillance footage ng nursing home. Tingnan bago pumasok sa kwarto ni Luo Mingjun. May ibang taong pumasok ba? Sige. Dok, kamusta na mama Keo? Kailan siya magigising? Mahirap sabihin. Ang kalagayan ng pasyente, Ay halos parang nas kung magigising pa ba. depende pa rin sa kanya. Ma.
Pasensya na. Akin lahat ng kasalanan. Kasalanan ko ito. Akala ko. Kailangan lang natin takasan si Zhaojia. At babalik na tayo sa normal na buhay. Pero di ko inakala. Di ko inakala na mapapahamak ka. Zhaojia. Kung ayaw mo akong palayain. Huwag mo akong sisihin kung magiging malupit ako. Ma. Ikaw ay tiyak. Gagantay para sa iyo. Si General Zhao ay nag-antay sa tindahan. May mahalaga siyang sasabihin tungkol sa iyong ina. Zhaojia sige, alam ko na. Yui na ako. Zhaojia. Sariling gawa mo lahat to. Kumusta na si Derek Lu? Di ba may kailangan kang sabihin? Ano yun? Bago ako pumasok sa kwarto ni Derek Lu, may ibang tao na pumasok na, nahuli ko siya. Umamin na siya. Sinadya niyang galitin si Derek Lu, itinulak akong pumasok sa kwarto. Dalhin siya rito. Ma San, Anong sinabi mo sa mama ko? Sabi ko. Ang anak mo dati ay nasa kamay ni Zhao Ze. Ngayon nasa kame pa rin and ay Zhaojia. bilang kanyang karida. Pinaglalaruan siya araw-gabi. Hayop ka, papatayin kita. Hayop ka. Bitawan mo ako, hayop ka. Papatayin kita. Xingli, Zhaojia. Gusto mo na naman ba siyang protektahan? Xingli. Hindi ginawang pumatay ang mga kamay mo. Magtiwala ka sa akin. Asikasuhin ko siya para sa'yo. Xingli. Noong araw na iyon, sinabi na sa akin ang lahat tungkol sa nangyari noon. Hindi ko nasuri ng tama at napagbintangan ko si Director Luo. Ngayon, nagagilty ako kay Director Luo. Ano ko naman siya masasaktan? Ria. Pwede pa ba kitang pagkatiwalaan? Unamon. Siempre puwede. Pangako ay Zhaojia. Hindi na kita kailanman lolokohin. Sige. Zhaojia. Mananawala pa ba ako sa iyo? Ngayon, siguradong patitikimin kita ng impyerno. Zhao Zian, alam mo ba kung paano kung binuhay ang 5 taon na ito? Habang mas gusto kitang kamuhian, lalo kitang hindi makalimutan. Gusto ko sanang kalimutan ka, pero hindi ko magawa. Xingli. Totoo ba ang sinasabi mo? Zhaojian. Pagod na ako. Ayoko na ang kamuhian ka. Pwede ba kitang sandalan? Pwede ba? Sige. Salamat, sa wakas pinatawad mo na ako. Gaano katagal mo gusto? Hanggang kaya natin. Ibibigay ko lahat ng ari-arian ko at ikumpanya. Lahat ibibigay ko sa'yo. Gagawin ko ang lahat para bumawi sa iyo. Bukas, ayusin ko ang pagpasok mo sa kumpanya. Ang sakit ng nanay mo. Siguradong ipapagamot ko yan. Magiging maayos tayong lahat. Kapag nawala ka ng tuluyan sa buhay namin. Maso ka yan.
Atama. Sabin ko lang saya. Ito ang inang kumpanya, si Lau. Sa hinahaap financial status, kailangan niyang personal na suriin. Ito, May problem ba? akapasok lang ni Emar Luo sa kumpanya. Marami ang accounts ng kumpanya. Kasama pa ang mga kumpidensyal na impormasyon. Huwag mo na lang tingnan. Tama ang sinasabi ng direktor. Kakapasok ko lang dito. Tutulungan isalin ang mga dokumento. Tungkol sa mga account, confidential na impormasyon, hindi ko natitingnan. Ano ngayo, akin? Sa atin naman ang lahat ng ito. Kinahin mo nale. Ang dami mong sinasabi. Lumabas ka. Sinabi ng doktor na bawasan ang paggamit ng ang dami mo pang isinalin ng mga dokumento para sa akin. Secured ang impormasyon ng kumpanya. Hindi rin ako kampante kapag sa iba ipinasa. Ang nga pala, May franchise company SA abroad. Mali ang financial status. Alam MOBA? Espesyal ang gamit ng mga kumpanyang iyon. Ang kanilang financial situation. Ako ang nag-asikaso. Huwag mo nang problemahin. sige. Babantayan ko na maigi ang mga kumpanyang iyon. Handa na ang mga gamit ng Boss Lodge. May asikasuhin pa ako sa tindahan. Mauna na ako. Mauna na rin, AKO. Bumalik ka na maaga ha. Inarekomenda ako na tatanging negosyante. May awards ceremony sa ilang araw. May darating mag-fit ng gown. Si, ayos lang. Sa araw na, yun na lang. Papatikim KO rin sa'yo. Ang pagbagsak mula sa rurok na tagumpay. Lasang ng alikabok. Masaya ako na lahat kayo ay narito para sa pangal ng mga natatanging negosyante. Ngayon, ipapakilala ko ang kinatawan ng natatanging negosyante, si Ginoong Zhao Zian at ang kanyang asawa. May inihandang sorpresa para sa iyo. Abangin ko yan. Si Ginoong Zhao ay batang-bata at may malaking nayambag sa ating lungsod. Balikan natin ang ambag ni Ginoong Zhao sa ating lungsod. Zhao sir, alam kon mali ako. Hindi ko na ulitin. Patawarin MOAKO Zhao sir please. Ano nung patawad ang sinasabi mo? Ang Zhao Group namin ay isang lehitimong public company. Ginoong K, tandaan mo sana ito ng malinaw. Ang kalahatang tagapamahala Zhao. Patawarin mo ako, Ginoong Zhao. Mag-iwan ng daliri. Atak ng daliri. Yun na ang katapusan. Hindi. IONIG, Zhao, K, G, Zhao, G, Zhao. Patayin mo muna ang kuryente. Hindi bate si Bakit kaya siyang tambay? Ano ba talagang nangyayari? Baka nagkamali ng lagay, pupunta ako sa likod para tingnan. Walang mali sa video, tama ang pinapanood nyo. Ang nasa video ay ang katabi ko. Si Boss Zhao. MGA kasama. Ang mahusay na negosyante, si Zhao Zian. Sa tingin na lahat, ito ay isang mahusay at matagumpay na. Pero sa likod ng kislap at saya, madumi ito. Mapinlinlang. Gumamit siya na illegal na paraan para saktan ang kanyang kalaban. At nakipagsabwatan pa sa mga lokal na guns. Sa aking tindahan, sinira at ninakawan. Itutuloy sa susunod. Sa aking tindahan, nanunontok at nagnanakaw. Hindi lang yan. Sa pahintulot ni Emar Zhao, mayroon pang illegal na pagkakapera. Kasama siya sa pagkakapera. Grave, sobrang sama. Dahil nadiskubre ko ang mga itinatagong negosyo niya, ikukulong niya ako na illegal. May MGA Kismis. Bago bumalik sa bansa si Emar, ang loko. Akala ko paninira ng kalaban. Dahil akalaing toto pala. Yang kilalang negosyante. Paano pwedeng? Isang loko lang magpanggap.
Ganyang ta. Magpatakbo ng negosyo dito ay kahihiyan. Dapat lang palayasin siya. Paliyasan. Lumayas ka, lumayas, lumayas ka, lumayas ka. Oy, Mr. Zhao, Mr. Zhao, ang pakiramdam ng pagbagsak mula sa pedestal. Kamusta naman ayan? Kaya bumalik ka sa akin. Para mangolekta ng ebidensya. Para gamantay. Siyempre naman. Hindi dahil mahal kita, DBA? Sobra ka naman magbilang sa sarili mo. Zhao Jia. Ay tong exenang too. Paring family RBA asayo? Huwag mong sabihing hindi. Itong paraan ng paghihiganti ay talagang nakakatuwa. Noon, ginawa ko sa'yo. Gayon, ganito rin ako bumagsak. Karapat-dapat lang sa aking kasalanan. Magaling kung ganun ang tingin mo. Yan ay talagang maganda. Ano ang ginawa mo? Xingli. Sinunod ko na ang kagustuhan mo. Nagkaroon ako ng parusa. Bakit kailangan mo pa rin akong puksain? Hindi pa sapat. Gusto kong pahiya ka ng todo. Gusto ko ring mawala ka sa buhay ko magpakailanman. Ganito pala. Basta't makapagbasaya sa'yo. Hindi AKO. May nag-report na nagkakagulo kayo. Illegal na pagditain, di magandang kompetisyon. Makipagtulungan sa investigasyon. Xingli. Mahal MOBA AKO. Kaya Kalen. Hindi. Miss Lu. Nabankrupt ang pamilya Zhao. Inutusan ako ng presidente na dalhan ka ng ilang bagay. Talagang hindi niya kami tinatantanan. Lahat sila ay nakakulong na, pero naririnig ko pa rin ang balita tungkol sa kanya. Ito na ang huli. Bagamat na bankrupt ang kumpanya, may kaagdagang ari-arian ang presidente. Inilipat ko na lahat sa pangalan mo. Umaasa siya na gamitin mo ang pera na ito para maayos na gamutin si Director Lo. At ito pa. Sabi ng Pangulo, ito ang ginamit mo noon. Dinala ko na rin ito pa sa'yo. Meron pa bang iba? Sabi pa ng Pangulo. Sabihin sa kanya. Hindi ko siya sinisisi. Wala rin akong karapatan magreklamo. Talagang walang tadhana sa atin. Umaasa ako na sa hinaharap. Lagi siyang mamumuhay ng maayos. Matagal na ba mula nang huli mong narinig akong magbielin? Pakinggan mo ako, pwede ba? Classmate, Aos Kalang BA. Classmate. Ihahatid kita pawi.
Zhao Jia, galit ako sayo. Itong walang kwentang palabas. Dapat magtapos na. Sabihin sa kanya, walang araw na kasama siya. Masaya ako araw-araw. Miss Luo, tutusiba. Sige, kung siya'y nahatchlan. Ipaalam mo sa akin. Kailangan ko pang ayusin ang pagpasok ni nanay sa ospital. Hindi na kita may hahatid. Nay. Kapag medyo okay na, dadalhin kita sa abroad para magpagamot, okay ba? Sigurado akong gagaling ka. Talaga bang sinabi niya yan? Mas okay na rin siguro yan. Bakit hindi gamitin ang team ng abogado natin? Mga top-notch sila sa bansa, madali ka nilang may liligtas. Sa ganitong panahon. Director Kingley at Director Luo. Nasa eroplano ka na, iba? Naihanda na ba ang mga medical team sa ibang bansa? Hindi ba gabi na? Pwede mo bong. Isipin mo ang sarili mo. Matandang Wong. Umamin na kayo. Hindi kailangan ng Baki. Bibi, Luo, patang mo'y walang batayan. Yung mga maliliit na negosyante, di naman talaga nakasira. Magaling na depensa yan. Tama na. Amanay kayo. Para sa sarili ko lang. Kapag umamin ako, dun kayo lang may ramdaman na kaya kong itama lahat ng nagawa kong mali sa kanya. Ganun lang. Doon lang gagaan ang loob ko. Anong problema, Chingli? Wala, ma. Tara na.